Pistolero versus Jabo, sino kaya ang mananalo sa kanila? So bago ang lahat, prediction ko lang po ito. Hindi ibig sabihin na ganito na yung mangyayari pagdating sa actual battle. Marami pa kasing pwedeng magbago depende sa preparation, execution, crowd, at kung sino talagang mas gutom sa kanila. So unahin natin si Pistolero. Para sa akin, hindi mo pwedeng i-base lang yung tingin mo sa kanya sa recent performance niya. Kapag kasi peak Pistolero ang pinag-uusapan, para sa akin, isa talaga siya sa pinakamagaling mag-dissect ng style at character ng kalaban. At ang gusto ko sa kanya, hindi lang siya basta gumagawa ng generic personals. Pinag-aaralan niya kung paano magsulat, mag-deliver, at mag-react yung kalaban niya. Tapos, yun mismo ang ginagamit niyang sandata. So, malaking advantage din talaga yung rebuttals at freestyle ability niya. Lalo na kung mauuna si Jabo sa first round, may kakayahan talaga siyang sagutin yun agad. Tandaan mo, ako ang kamay ng orasan. Di ako marunong umatras. Siya daw ang kamay ng orasan, di siya marunong umatras. Puta mo, paano pag in-adjust? At hindi lang yun, napapansin ko rin si Pistolero mismo nagre-review na siya ng battles ni Jabo against Boys Loot at Sisik. So feeling ko nakita na ng malapitan kung paano gumalaw at magsulat si Jabo. Pero ang problema, medyo familiar pa rin para sa akin yung formula ni Pistolero. Kasi kapag halimbawa masyadong mahaba yung conversational setup niya at hindi agad tumama yung angle, pwedeng mawalan talaga ng momentum. At pwede kong gawing example yung laban niya kay Invictus. Isa kasi yun sa mga battle niya na nahinaan ako sa performance niya. So kapag ganun yung nai-apply na dito kay Jabo at hindi gumana yung style breakdown niya, sa tingin ko pwede siyang matabunan ng mabilis at mas consistent na punch output. Pagdating naman kay Jabo, ito yung malaking test kung hanggang saan talaga yung kayang umabot ng current style niya. So alam naman natin, galing siya sa championship run sa pedestal 4 at gustong gusto ko rin yung aggression niya. Kapag nakakuha siya ng momentum, napapansin ko parang wala siyang binibigay na pahinga sa kalaban. Mabilis yung cadence niya, dikit-dikit yung punches at maangas talaga yung delivery niya. Parang may pagkabatas. So sa flip top, officially nakausad siya against Boys Loot kahit sobrang divided yung boto ng judges sa decision. Tapos nung nakalaban niya si Sisik, natalo rin siya sa dikit na 3-2 decision. Pero para sa akin, kahit talo yon, hindi naman siya basta napahiya. Marami pa rin talaga akong nababasa sa comment na lamang daw siya sa punchlines at quotables. So nakikita ko dito, ang delikado lang talaga kay Jabo. Minsan napapansin ko sobrang nakakapit siya sa prepared material niya. Kapag halimbawa binago ng kalaban yung atmosphere gamit ang rebuttal, freestyle o style breakdown, hindi pa ganun ka-proven kung gaano siya kabilis makakapag-adjust. At dahil mabilis at intense minsan yung delivery niya, para sa akin kailangan talaga malinis ang execution. Kasi kapag halimbawa nag-stumble siya o nawala sa rhythm, malaking bahagi talaga ng impact niya yung mawawala. So paano nga ba sila magsasalpukan? Opinion ko lang to para sa akin, kung halimbawa yung version ni Pistolero na lumaban kay Goryong Talas ang may balik na dito, masasabi kong sobrang delikado talaga ni Jabo. Although hindi pa yun yung pinakamalakas na Pistolero na nakilala ko pero enough na talaga yun para alugin si Jabo. Yun kasi yung klase ng Pistolero na hindi lang nagbibitaw ng suntok Pansin ko, binabaklas na talaga yung kalaban. You're always blaming lyricism sa pagiging underrated? Wait, di na ako lalayo. Batas at sayad. Mga kasama mo sa bangka. Bakit mga lambat nila may laman, tanging sayo lang yung wala? Well respected, may decent views, nakuha yung interest ng madla. Goryo, hindi ka underrated. Irrelevant ka! Sa listahan ng mga top tier, wala ka sa nabanggit. Nasilat mo na yung Apex pero di pa rin nag-pick. Batas at sayad, main heroes, kinonsider ka na crit. Gameplay mo, naka-OM, manatili ka sa mid. Underrated? Kung tutuusin nung nag-uprising, nagbago ihip at takbo. Bigla kang nagkabilang dahil sa kinabibilangan mo, sabi ni Arik Makibaka, itaas ang kamao pero totoo yung kamao ang siyang nagtaas sa'yo. Magsabi ka ng ilustradong mas mahina sa'yo. Wala. Active battler ng uprising na mas mahina sa'yo. Wala. 10 taon ka nang kumakalag sa gapos, hindi ka pa rin makawala. Huwag mong sisihin yung gapos, Goryo. Hanggang dyan ka lang talaga. Pagdating naman kay Jabo, kung halimbawa yung version na lumabas sa laban kay Nego Jiang may balik na dito, para sa akin enough na talaga yun para i-pressure na si Pistolero. Gagamit lang siya ng mabilis na suntok, aggression, at maging consistent lang ang energy na mula round 1 hanggang round 3, enough na yun. Ang hapon sa technology that's what I for panahon na ng AI, kalaban niya ay cyborg.
System reboot, labas ng rifle, pagka-click, press ka boom, tago sa eyeball, tong engine nyo doom, you gonna die slow, gonna ring it in your ear, high notes, matatalo mo lang ako kung politiko ka, kasi may 5 votes, mapa 5-0, hindi mo kaya sakyan ng teknolohiya ng Hapon, hindi kaya lang yung rating brain, do this lame, pedestal 2, tinalo ni Terdi, pedestal 3, hindi ka sumali, I know the game. Umiwas ka sa Mirage kasi sumalubong ka sa bullet train. So kung halimbawa parehong strongest form yung dalawa, for me, kay Pistolero yung advantage sa angles, rebuttals, experience, at overall battle IQ. Pero kay Jabo naman yung edge sa punch frequency, aggression, at kasalukuyang gutom. Para sa akin lang naman. Pero kapag mas malalim yung sulat ni Pistolero at mas explosive naman yung performance ni Jabo, sa tingin ko pwedeng malaking factor talaga yung crowd. Pero kapag hindi agad nagre-react ang mga tao sa mahahabang setup ni Pistolero, tingin ko pwedeng kunin ni Jabo yung momentum gamit ang rapid punches. Pero kapag halimbawa nabasa ni Pistolero yung buong formula ni Jabo at nakagawa siya ng angle tungkol sa pagiging predictable, sobrang hirap talaga nun sagutin. So paano naman kung parehas silang laylay? Sa tingin ko, mas mataas ng konti yung fallback level ni Pistolero dahil pansin ko kaya niya talagang kumuha ng reaction sa rebuttals at spontaneous moments. Pero kapag halimbawa si Pistolero yung mabagal at dragging tapos malinis at agresibo si Jabo, well, pwedeng maging malinaw na panalo yun para kay Jabo. So yun, para sa akin lang naman. Overall, lamang ng konti si Pistolero sa match-up na to. Hindi dahil champion siya o matagal na siya sa liga, kundi dahil yung strongest weapon niya, yung style breakdown, mga angles, at real-time adjustment. So sakto sa mga bahagi ng game ni Jabo na hindi pa ganun ka-tested. Pero hindi rin ibig sabihin na automatic na siya mananalo. Dahil para sa akin, kapag nagdala si Jabo ng bagong approach, mas varied na delivery, mas personals na angles, at hindi lang siya aasa sa usual rapid fire formula na, posible talaga na magiging upset. So overall, para sa akin, Pistolero ako dito by a close decision. Pero hindi na ako magugulat kung makuha to ni Jabo. Posible pa rin talaga kapag mas malinis at mas gutom yung performance niya. So yun, kayo, sino sa tingin nyong mananalo sa kanila? Pistolero ba o Jabo? At ano sa tingin nyong magiging deciding factor sa laban? Comment down below. Salamat sa panonood nyo at ingat lang kayo lagi.